Mga balitang pantalan ihahatid namin sa inyo mula rito sa PPA Head Office. Ako si Zeus Legaspi at ito ang Ronda Pantalan. Dalawang cruise ship magkasabay na dumaong sa Manila South Harbor. Mga kinatawan mula sa Ministry of Transport ng Japan bumisita sa head office ng PPA. At operasyon sa Visayas Container Terminal sa Iloilo ating silipin sa tampok sa Pantalan. Lahat ng yan at iba pa dito lang sa Ronda Pantalan. Dalawang cruise ship ang magkasabay na dumaong sa Pantalan ng Maynila nitong Martes, March 11. Sa Balitang Pantalan ni Jel Manalo, 4 pang mga cruise ship ang inaasahang dadaong sa Pantalan ng Maynila bago matapos ang buwan ng Marso. Pagdaong pa lang sa Pantalan ng Maynila, masigla na ang pagsalubong sa barkong Seabourn Quest ng Seabourn Cruise Line. Bago pa kasi dumikit ang barko sa Pantalan ay nakaabang na sa Manila South Harbor ang mga tauhan ng Port Management Office ng NCR South at ng Department of Tourism NCR para sa pagbaba ng mga turista mula sa barko. Pagdating ng mga cruise passengers sa Pantalan ay agad silang nagtungo sa mga nakahandang tour at shuttle bus para sa pamamasyal sa mga makasaysayang lugar sa Maynila, gaya ng Intramuros, Fort Santiago at Luneta Park. Sinigurado naman ng PMO na may nakaantabay na ambulansya para tumugon sa posibleng emergency. Nasa higit 400 mga turista ang sakay ng Seabourn Quest habang nasa higit 300 ang mga crew nito. Samantala, sa kabilang bahagi naman ng Manila South Harbor ay nakadaong ang barkong Costa Serena ng Costa Cruises. Kababalik lamang nitong muli sa Maynila matapos itong dumaong sa Manila South Harbor nitong March 6 at March 1. Sa Maynila kasi ang sakayan at babaan ng mga pasahero ng barko patungo sa iba't ibang mga destinasyon sa Asia sa ilalim ng round-trip Asia Tour ng barko. Umalis din ang Costa Serena hating gabi ng March 11 habang nagtagal ang Seabourn Quest sa Pantalan ng Maynila hanggang March 12. Parehong patungo sa Kaohsiung, Taiwan ang dalawang barko. Sinundan naman ang pagdaong ng Seabourn Quest at Costa Serena ng mga cruise ship na MS Riviera at Queen Anne sa Pantalan din ng Maynila. Sa tala ng PPA, 2 cruise ship pa ang inaasahang bibisita sa Manila South Harbor bago matapos ang buwan ng Marso. Sa kabuuan, nasa 10 beses dumaong ang mga cruise ship sa Pantalan ng Maynila ngayong Marso. Jel Manalo para sa PPA TV. Bumisita sa head office ng Philippine Ports Authority sa Maynila ang mga kinatawan ng Transportation Ministry ng bansang Japan nitong Huwebes, March 13. Ayon sa ipinadalang imbitasyon ng mga kinatawan ng Japanese Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, tumulak umano ang kanilang grupo sa head office ng ahensya para magsaliksik patungkol sa kasalukuyang sitwasyon ng mga pantalan sa Pilipinas. Nais din daw nilang makipagpalitan ng opinyon sa posibleng kooperasyon sa pagitan ng kanilang tanggapan at ng PPA. Malugod naman silang tinanggap ng mga kinatawan ng PPA kabilang na si Assistant General Manager for Operations, Attorney Mark Jan Palomar. Napag-usapan sa meeting sa pagitan ng dalawang grupo ang Port Development Plan ng PPA, mga hamon sa pagtatayo at pangasiwa ng mga pantalan sa Pilipinas at mga standard na sinusunod ng ahensya sa pagpapatakbo sa mga daungan sa bansa. Matatandaang bumisita na rin sa head office ng PPA ang mga kinatawan ng Nagoya Port sa Japan din bilang bahagi naman ng kanilang pandaigdigang Port Overseas Study Delegation.
Ang Visayas Container Terminal ang isa sa mga pinaka-epesyenteng trade gateway sa Western Visayas. Silipin natin kung paano ang nagiging operasyon sa loob nito. Balikan din natin ang naging pagbisita rito ni Transportation Secretary Vince Dizon at Philippine Ports Authority General Manager Jason Tiago sa tampok sa Pantalan. Matatagpuan sa sentro ng Iloilo. Ito ang daungan ng kalakalan. Ang daungan ng pag-unlad. Ito ang Visayas Container Terminal. Sa loob ng Baseport Iloilo, isa sa pinakamalaki at modernong container terminal sa Western Visayas. Abala ang mga tauhan nito para sa mga dumarating na kargamento. At isa sa mga nangangasiwa ng pasilidad na ito ang Operations Manager ng VCT na si John G. Sayon. Kwento niya kung noon daw kulang sa mga ekwipo ang Pantalan na ito. Ngayon, mas lumawak at nag-upgrade na ito. Halos linggo-linggo na din ang ship calls ng mga international shipping lines. Before si BCT, nakita namin yung mismo sa productivity pa lang, nakikita natin na medyo nasa 8 lang sila per moves per hour. So nung andito na si BCT, ang laking improvement. So from 8, halos nag-15 na tayo sa Imichi at saka yung ship screen natin naging 12. Ang mga malalaking pagbabago na ito sa VCT nagresulta ng mas magandang daloy ng kalakalan sa isla ng Panay. Kung tutusin, si Iloilo, malapit to kay Masbate, malapit to kay Bacolod, malapit to kay Palawan. Pwede kasi yung mga importer natin kumuha ng kargamento, ilalagay nila sa Iloilo. Gawin nilang hub to eh. Pwede kasing mag-kosto ng job opportunity sa atin, income. So magandang opportunity to para sa Island of Panay. At upang matugunan ang mga pangangailangan sa Pantalan, nitong Oktubre 2024, 2 moderno at makabagong mobile harbor cranes ang itinayo sa VCT. Tunay nga na nabago nito ang takbo ng kalakalan. So before na ididikit yung vessel, kailangan yung 2 image natin, 30 minutes before berthing, naka-warm up na siya. Kamakailan din ay binisita ito ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon. Sa tulong ng VCT at ng modernong pasilidad na ito, mas napapaangat nito ang ekonomiya, hindi lang ng isla, pati ang ekonomiya ng bansa. Sabay-sabay na nag-dock, cover and hold ang mga kawani ng Philippine Ports Authority bilang pakikisa sa nationwide simultaneous earthquake drill ngayong unang semestre ng taon. Kita sa mga litratong ipinadala ng mga Port Management Office ng PPA ang tamang paggamit ng mga lamesa bilang pangsangga sa tinatawag na falling debris. Makikita rin ang tamang paraan ng paglikas sakaling makaramdam ng pagyanig. Layunin ng simultaneous drill na ito na suriin at paigtingin ang kakayahan ng mga kawani ng PPA sa pagtugon sa mga emergency at ang kanilang kakayahang rumesponde at pamahalaan ang mga panganib, dulot ng lindol at iba pang natural na kalamidad. Ang NSED ay isang programa ng Department of National Defense at Office of Civil Defense. Mainam umano ang ganitong klase ng mga pagsasanay at drills para matiyak ang kaligtasan ng lahat sa panahon ng sakuna. Isang makabuluhang pagdiriwang ng Fire Prevention Month ang pinangunahan ng Port Management Office ng Misamis Occidental, Ozamis. Ang detalye sa pagronda ni Charmaine Jumani. 1, 2, 3, up! Lula ng stretcher at balot ng bindahe ang 2 lalaking ito habang sinasakay sa isang utility vehicle sa Pantalan ng Ozamis.
Sa unang tingin, para bang tumutugon sa isang emergency ang mga kawani ng PMO. Pero ang eksenang ito pala ay bahagi ng isang simulation exercise na isinagawa sa Port Management Office ng Misamis Occidental Ozamis nitong Miyerkules, March 12. Parte ito ng pakikiisa ng PMO at katuwang nitong Global Port Terminals Incorporated sa Fire-Free Workplace Training at Fire Drill sa ilalim ng supervisyon ng Bureau of Fire Protection. Sa pamamagitan ng fire drill na ito, nagkaroon ng pagsasanay ang mga kawani ng pantalan tungkol sa pag-iwas sa sunog at pagresponde sa emerhensiya. Naturuan din sila ng tamang paggamit ng fire extinguisher, pagbibigay ng paunang lunas at tamang paraan ng paglikas habang may sunog. Nito namang nagdaang Lunes, March 10, ay pinangunahan din ng mga tauhan ng PMO ang isang paradang kanilang tinawag na Walk for a Fire-Free Port. Matatandaang nakiisa rin ang PMO sa pagbubukas ng Fire Prevention Month ngayong Marso sa pamamagitan ng pagsali sa isang motorcade na isinagawa ng BFP sa lungsod ng Ozamis. Kasama ang mga tauhan ng PMO sa paglibot sa lungsod, sakay-sakay ng kanilang mga emergency vehicle at patrol car na sumisimbolo rin sa kanilang kahandaan sa pagresponde hindi lamang sa sunog kundi sa iba pang uri ng sakuna. Sa pagsali sa aktibidad na ito, pinatutunayan ng PMO Misamis Occidental Ozamis ang kanilang dedikasyon sa pagpapanatili ng ligtas, handa at maayos na mga pantalan. Mula rito sa Port of Ozamis, ako po si Charmaine Jumaani para sa PPA TV. Bumisita ang mga empleyado ng Philippine Ports Authority sa Zamboanga del Norte National High School turno. Ang kanilang pakay alamin sa pagronda ni Rodel Maligro. Maging makabuluhan ang paglahok ng Port Management ng Zamboanga del Norte sa kauna-unahang Joint Work Immersion Fair sa Zamboanga del Norte National High School Turner. Naganap noong ika-11 ng Marso ang nasabing event na may temang Strengthening Partnerships for Quality Education. Nagsilbing plataforma ang event na ito upang ipakita ang karanasan ng mga senior high school students sa kanilang naging work immersion. Nagkaroon din ng mini job fair at nagkaroon ng pagkakataon para mas nakilala pa ang mga partner institusyon ng paaralan. Naglalayong patatagin ang ugnayan sa pagitan ng paaralan, industriya at komunidad para sa dekalidad na edukasyon. Malaki ang naging papel ng PPA sa nasabing aktibidad para sa pagbibigay ng mahalagang kasanayan at kaalaman sa mga kabataan sa kanilang karera sa hinaharap. Isa sa mga tampok ng programa ay ang panunumpa at paglagda sa Pledge of Partnerships na mga kinatawan mula sa iba't ibang partner institution na sumisimbolo ng kanilang pangako na ipagpatuloy ang pagpapalakas ng mahalagang ugnayan at pagtulong sa pag-unlad ng mga mag-aaral. Bilang isa sa partner institutions, matagal nang sumusuporta ang PMO Zamboanga del Norte sa Work Immersion Program ng paaralan at magpapatuloy pa ito sa hinaharap. Mula dito sa Port of Dapitan, ako po si Rodel S. Maligro para sa PPA TV. At yan ang mga balitang amin nakalap sa pagronda sa mga pantalan sa nagdaang linggo. Manatili nakatutok sa official social media pages ng Philippine Ports Authority para maging updated sa mga kaganapan sa pantalan. Muli, mula rito sa PPA Head Office, ako si Zeus Legaspi at ito ang Ronda Pantalan.